Pag ganun ako Mga kapuso, patuloy po ang paghahanda ng mga deboto dito sa Quiapo Church para sa pista ng Poong Nazareno bukas, habang buhay na buhay naman ang negosyo sa paligid ng simbahan. Nakatutok rin po dito sa Quiapo ang ating kasamang si Ian Cruz. Ian? Kaya bisperas pa nga lamang ng pista ng Itim na Nazareno, pero napakarami na ang dumagsa dito sa Quiapo. Natapat kasi na Biyernes ngayon ang araw kung kailan nga maraming nagsisimba at mga nagnonovena ng mga deboto dito sa Quiapo. Kaya naman sa misa kanina ay siksika na kagad sa loob ng mga simbahan. Kaya naman napakarami rin, Rhea, ang nagsimba doon na sa gilid ng simbahan. Dagsa na rin ang mga nagtitinda ng mga t-shirt na may tatak na Nazareno. Mabibili ito sa halagang 120 pesos. Habang ang mga panyo naman na may tatak na Nazareno ay mabibili naman sa 20 pesos bawat isa. Paalala rin ng mga otoridad sa pagpunta dito bukas ay wag na nga daw magsuot ng mga alahas, iwasan ang pagdadala ng malaking halaga, pati na ng mga cellphone para iwas aberya sa araw ng piyesta. Narito ang ating mga panayam. Diyos ko, tawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at pagalingin mo po ako sa aking mga sakit. Sana naman mga kapatid ay iwasan natin yung uminom bago sumalang upang sa ganun hindi masaktan ng mga kasama natin na Disgrasya sa mga kasamang tao. mga deboto rin tulad na. Ano ba dapat lang... Rhea, sa komunyon na sa misa kanina, isang babae ang hinuli raw ng mga gwardya sa loob ng simbahan dahil sa tangkang pandurukot. Pero pinakawalan din ito matapos nga mabatid na may kapansanan daw siya sa pag-iisip. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Ian Cruz, nag-uulat live mula rin dito sa Quiapo, Maynila. Kotse at bus nahulog sa bangin sa Bolivia matapos magsalpukan. 22 ang patay habang 28 naman ang sugatan sa aksidente. Ayon sa isa sa mga pasahero ng bus, hindi gumana ang preno ng bus. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Karaniwang nangyayari ang mga road accident sa Bolivia dahil sa hindi maayos na daan at kapabayaan ng ilang driver. Isang lalaki na maril sa isang power company sa Missouri gamit ang isang assault rifle. Isang patay habang 4 ang sugatan sa insidente. Ang ibang empleyado nagpulasan sa iba't ibang mapagtataguan para makaiwas sa pamaril. Agad na tinugis ng otoridad ng gunman pero wala pang malinaw na ulat kung nahuli siya. Ilang mga sinaunang artifact mula sa Iraq i-display sa media. Yan ay upang maipaalam sa publiko ang itsura nila. Sa ganitong paraan ay madali silang matutukoy kung ipupuslit ito palabas ng bansa. Kilalang mayaman sa mga ancient item ang Iraq dahil sa dami ng archaeological sites nito. Pero marami raw ang nanakaw sa National Museum ng Iraq nang bumagsak ang rehimen ni Saddam Hussein noong 2003. Mas marami pang Costa Rican inilikas dahil sa pag-aalboroto ng isang bulkan. Kailangang ilikas ang mga nakatira hanggang 6 na kilometro sa palibot ng bulkang Turrialba. Pero sa ngayon ay nasa 50 tao pa lang ang nasa mga evacuation center. Ilang buwan na rin nag-aalboroto ang bulkan bagamat abo pa lang ang inilalabas. Huli itong sumabog may 145 taon na ang nakakaraan. Limang pambihirang puting tigre ibinida sa Santiago Zoo sa Chile. Kasabayan ng kauna-unang medical check-up sa kanila na sinaksiyan ng ilang media man at mga bisita. 3 sa mga tigre ay lalaki, 2 naman ang mga babae. Sa ngayon ay paubos na ang mga white tigers at halos nasa 200 na lang sa buong mundo. Saring-saring gadgets naman ang binida sa International Consumer Electronics Show. Gaya ng inaasahan, ilang touchscreen computer ang ipinakita sa Tech Fair. May mga idinemo rin mga 3D display dahil mauuso na raw ang panonood niyan kahit sa mga bahay. Inaasahan nga aabot sa mahigit 100,000 ang daragsa sa 8 araw na exhibit. Mga sikat na celebrities noong 2009, pinangalanan na sa People's Choice Awards. Favorite talk show ng taon ang The Ellen DeGeneres Show. Si Mariah Carey naman, ang paboritong R&B artist. Favorite country artist naman, si American Idol Season 4 winner Carrie Underwood. Tuloy-tuloy din ang lalong pagsikat ni Sandra Bullock na favorite movie actress ng taon. Favorite movie franchise naman ng Twilight,
na nakakuha rin ng 3 iba pang awards. Habang favorite male artist ng asawa ni Nicole Kidman na si Keith Urban. Si Hugh Jackman naman ang favorite action star. At favorite new TV comedy naman ang bagong musical series na Glee. Favorite female artist si Taylor Swift. At pumili rin ang favorite movie actor of the decade na nakuha naman ni Johnny Depp. Mister ni Sarah Jessica Parker na si Matthew Broderick ipinagmamalaki ang kanyang bagong comedy film. Yan ang Wonderful World na kakaiba raw dahil isang dark comedy. Dito, isa siyang pessimist o taong negatibo kung mag-isip. Dahil na rin yan sa dami ng kamalasan niya sa buhay. Pero magbabago raw ang lahat pag nakilala niya ang kapatid ng roommate ng kanyang karakter. Ididirect ang pelikula ng kaibigan ni Matthew na si Joshua Goldman. Tuloy-tuloy pa rin ang pagibahagi ng mga manonood sa ating pagbabalita sa pamagitan ng pagpatala ng mga video at litrato sa YouScoop. Tulad ng pista ni Senyor Santo Niño sa Cebu City na nakunan ng litrato ni Catol Villagante. Libo-libo ang dumalo sa pagdiriwang kahapon pang unang araw ng Sinulog Festival sa syudad. Samantalang sunog naman sa Guadalupe, Nuevo, Makati ang tinutukan ni John Larry Santos. Dalawang magkatabing bahay ang natupok ng apoy pero wala namang naiulat na nasaktan. Pwede pa rin kayo magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.gmanews.tv/YouScoop. Para sa MMS, i-text ang balita MMS Space ang inyong mensahe. Pati ang pangalan at address ipadala sa 4627. Para naman sa impormasyon, i-text ang balita Space ang inyong mensahe, pangalan at address ipadala sa 4627. At ang mga hirit namin mamaya, taxi driver arestado matapos magpanggap na pulis. At action comedy series na Chuck magbabalik na para sa ika-20 season. At sa showbiz balita, narito sina Kuya Lar at Suzy. Good morning, Kuya Lar. Aba, napapasayaw-sayaw ka pa dyan, ha? Kamusta naman ang Yellow and Aqua? Ay, mabuti naman daw. Good morning po sa inyong lahat. Nako, dahil kayo ay loyal sa amin, dahil kayo ay may pananalig sa amin. Di ba? Pananalig talaga. Bilang pangungunang tagapaghatid ng showbiz balita every morning, heto, magbubuhos na ulit kami ng showbiz hot items. Kilalanin natin ng ilang bituing, deboto rin pala ng itim. Ayun, Poong Nazareno. O diba, gaya rin natin sila na may kanya-kanyang panata. Paano nga ba nila pinapakita ang kanilang debosyon? Naritong report. Tuwing pisa ng Nazareno, mapamahirap o mayaman ay nagsasama-sama at nakikipagsiksikan sa parada para ipakita ang kanilang paggalang at pananampalataya sa Diyos. At maging mga paborito niyong artista kasama rin dito. Ilan sa kilalang celebrities na deboto ng Nazareno ay sina Marvin Agustin, magkapatid na sex bomb dancers na sina Cheche at Sandy, Beth Tamay at mag-asawang Romnick Sarmenta at Harleen Bautista. Si Angelica Jones, 13 years old pa lang, ay deboto na ng Black Nazarene. Namana niya ito mula sa kanyang ina na isa ring deboto. Sa katunayan, isang animoy altar ng iba't ibang anyo ng Nazareno at iba pang religious statues ang makikita sa kanilang bahay. Ayon kay Angelica, marami na siyang milagro at hiling na natanggap dahil sa kanyang pagiging deboto. Nung when I was 17 to 18, nag-wish nga ako na one day na sana maging star ang isang Angelica Rose. Tapos biglang nagulat ako, nangyari yun. Sunod-sunod yung failure ko, yung trials. Yung una, sa politics, naubos ang pera ko noon, nasunugan ako. Tapos nawala pa yung ex-boyfriend ko. Lahat sunod-sunod yung trials. Pero hindi ako bumigay, hindi ako sumuko. Mas lalaw akong naging faithful kay God dahil sa yung panata ko. Kwento pa ni Angelica, minsan na niyang na-experience ang maipagsiksikan sa parada at isa itong karanasan na